Time, Philippine Standard Time, ganap ng alas 7:35 ng gabi. Ngayon po ay Hulyo 15, 2025. Abay, mayroon na lamang tayong 169 na araw na natitira sa taong 2025 o 2025. Sa pangalan po ng aming executive producer, walang iba kundi si Mr. Mads Pangulima. Ako po ang inyong lingkod, Reden Oro. Ngayong gabi ng Martes, alas 7:36 ng gabi. Dako tayo sa balitang pambansa. Ex-NCRPO Chief, 11 pulis pinangalanan ni Totoy. Ano pa yung mga balita? Dito naman sa babala ng mga grupo, online gaming, cybercrime, maaaring maging talamak dahil sa connectivity bill. Dagdag sahod sa Metro Manila, epektibo na sa Hulyo 18. Mabuti pa sila, sana all. July 18, matatanggap na yung dagdag na 50 pesos sa mga sahod. Pentex Alliance, pinaigting ang mas mahigpit na proseso para sa pagsali sa online gaming. Torre, mga boto. Sabi ni Torre, mga boto ng tao nakuha sa Taal Lake. Samantala, dakuan na agad natin ang detalye ng mga balitang iyan. Sa anong pamagat? Balitang pambansa, NCRPO Chief, 11 pulis pinangalanan ni Totoy. Detalye ng balitang iyan. Tinukoy ni Julie Dondon Patidungan ang retirado at dating hepe ng National Capital Region Police Office o NCRPO na si Lieutenant General Jonel Istomo sa nakabilang sa 11 o 12 pulis na umano'y responsable sa pagdukot at pagpatay sa mga nawawalang sabongero. Sa pagharap ni Padidungan alias Totoy sa National Capital o National Police Commission o NAPOLCOM, sinabi nito na sa kadaldalan ni Charlie Atong Ang, nalaman niya na iniutos umano ni Istomo na ipapatay siya dahil na rin sa kanyang mga nalalaman. Napilitan lamang siyang magbunyag ng pati ang kanyang pamilya ay kasamang papatayin. Hindi naman napigilan ni Padidungan na maiyak kasabay ng naputol kasi yung salamin ko sa mata. Napilitan lang lamang siyang magbunyag pati pati ang kanyang pamilya ay kasamang papatayin. Hindi naman napigilan ni Patidungan na maiyak kasabay ng galit sa mga pulis na pumatay sa kanila. Samantala, kabilang sa mga pinangalanan, eto na, pakinggan nyo kung sino-sino ito. Pinangalanan ni Patidungan ay si Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. naka-assign sa Visayas. Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa naka-assign bilang Highway Patrol Group. Police Major Mark Philip Almidilla ng Cavite Highway Patrol Group. PEMS Aaron Ezra Cabillan Highway Patrol Group rin. PCM Arturo de la Cruz Jr. Cavite Highway Patrol Group. PSMS Adelson Olosco Amarin. PSMS Joey Encarnacion Cavite Highway Patrol Group pa rin. PSMM Attorney o PSMS Mark Anthony Manrique Highway Patrol Group. PSMS Reynan Fulgencio, Police Staff Sergeant Alfredo Andres, Cavite Highway Patrol Group, at Police Corporal Angel Joseph Martin, Cavite Highway Patrol Group. Puro Highway Patrol Group ng Cavite, ano? Aniya, ang iba pang pulis sa dawit ay mga retirado at dismiss na sa serbisyo. Ang mga nasabing pulis ang kumukuha
sa mga sabongero at pumapatay sa kadadalhin sa Taal Lake sa Batangas. Idinawit din ni Patidungan si dating Talisay Vice Mayor Charlie Natanawan na siya umanong tumatanggap ng mga papatayin at umano'y nagdidesisyon kung paano papatayin. Una na rin ibinunyag ni Patidungan si PCSO Chairman at dating judge na si Felix Reyes na umano'y taga-ayos ng mga kaso sa korte ng mga tauhan ni Atong Ang. Sinabi naman ni NAPOLCOM Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Vicente Calinisan na maharap sa kasong administratibo ang mga nasabing pulis. Gayunman, kasong kriminal naman sa mga retiradong pulis. Tiniyak ni Calinisan na re-resolbahin nila ang kasong isinampa ni Patidungan sa loob ng 60 araw o 2 buwan yan. Ayon kay Calinisan, kailangan pa rin nilang i-evaluate ang pahayag at affidavit ni Patidungan at ipatutupad ang due process. Samantala, isang Viber message ang ipinadala ng umano'y mga aktibong pulis na isinangkot ni Patidungan. Ayon sa kanila, nagulat sila na sa walang basihang pagbubunyag ni alias Totoy. Ayan. Dako muna tayo sa ilang mga palabok ng programang Tayo Maglalakbay. Simpilang ito ng CCN News panggabing edisyon. Ano ba, ayong akalain mo mula sa research ni Annabel Obembiahe, sinyales na marami ng ihi sa tubig ng swimming pool. Kaya si Mr. Mads Pangulima ayaw maligo swimming pool eh. Ito yung kwento. May caricature, may pinaka-lobo eh. Kung bagay sa comics eh. Amoy chlorine. Marami ng ihi rito. Ito yung kwento. Basta't lumakas ng sobra ang amoy ng chlorine sa tubig ng swimming pool, ito ay sign na marami na ang humalong ihi sa tubig. Kaya umahon ka na at mag-shower. Aba, yun pala yung palatandaan kapag dumami na o nag-amoy chlorine na. Kasi sinasadya siguro nung may-ari ng swimming pool na lagyan ng maraming chlorine para medyo matabunan yung mga ba't kasi may mga umiihi? Pagka kayo naiihi, lalo yung mga bata, kailangan umalis muna kayo swimming pool. May mga CR naman yung mga swimming pool. Ito pa yung pangalawa at saka pangatlo. Pogonoptropy ang tawag sa pagbabago o pagpapalago at pagpapahaba ng balbas, bigote, sideburn, at anumang partial hair. Pangungopia o pogonopia ang tawag sa nadaramang takot sa balbas. Aba, takot sa balbas. Ang tawag pala noon, pogophobia. Ayan, parang may phobia siya. At yung huling sinulat ni Annabel Obembiahe sa akalain mo, nakakapagpataas o nakakapagpalabas tayo ng dopamine sa ating katawan tuwing nag-i-imagine tayo ng masasarap at paborito nating pagkain. Happy hormone ang tawag sa dopamine. Nilalabasan din tayo ng dopamine kapag nakikipagtalik. Kaya pala minsan may mga babae na may gusto silang amoy sa katalik nila. Kaya lalo silang agresibo. Lalo silang pasensya na sa sasabihin kung gagamitin ko salita, lalo silang nagiging malibog. Dako na tayo sa ilang pang mga balita ngayong araw nito ngayong gabi ng Martes, alas 7:45 na ng gabi. Habang nagda-download ang ating babasahin. Ito, balitang pambansa pa rin, babala ng mga grupo, online gaming, cybercrime, maaaring maging talamak dahil sa connectivity bill. Ito yung detalye ng balitang iyan, nagatid sa ating orasan, ganap ng alas 7:45 ng gabi. Nagpahayag ng pag-alinlangan ng Citizens Crime Watch International o CCWI sa mga posibleng epekto ng konektadong Pinoy Bill o KBP. Hindi kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas ito
KPB, biniligtad naman pala, KPB, anong tawag, na umano'y maaaring magbunsod ng pagdami ng online gaming o gambling sa bansa. Ayon sa Scam Watch Pilipinas, maaaring maging daan ang panukala na mas matinding cyber fraud at panganib sa digital security ng Pilipinas. Nagugat ang mga pahayag ng dalawang civil society advocacy groups matapos na lumabas sa mga ulat ukol sa umano'y pangamba na maaaring magpaluwag sa regulasyon ang nasabing panukala at magbukas ng pinto para sa mga kahina-hinalang digital service providers kabilang na mga pinupunduhan ng dayuhang puhunan. Ayon kay Michelle Butor, tagapagtatag at pambansang tagapangulo ng CCWI, maliban sa banta sa pambansang seguridad ay ang posibilidad ng paglago ng akses sa mga online gambling platforms na maaaring hindi sinasadyang mapalaganap ng panukala. Kung walang matibay na mekanismo para sa pagsusuri at pagsala, maaaring maging daan ang batas para sa mga hindi regulated na e-gaming operator upang makapasok sa merkado, sa market, sa pamamagitan ng bagong digital infrastruktura na walang sapat na bantay, paliwanag ni Bucor. Dagdag pa niya, layunin ng konektadong Pinoy na ikonekta ang mas maraming Pilipino sa internet, ngunit hindi bibigyang pansin ang cybersecurity. Nagbubukas ito ng pintuan para sa seryosong banta, lalo na mula sa mga illegal online gaming platform. Binanggit din ni Butor na ginagamit na ng mga ganitong platform ang internet upang hikayatin ang publiko sa mga mapanlinlang na gawain na nagre-resulta sa digital addiction, nagiging addict na, pagkakautang at pagkakasangkot ng kabataan sa illegal na sugal. Kanina ni-review ko yung in-interview ni Alvin Alchico, si Wing Gatchalian. Sabi niya, dapat gawing katulad sa ibang bansa. Sa Singapore, hindi ka pwede magsugal pag wala kang 20,000, kung hindi ako nagkakamali, kung tamang pagkakalala ko. Pero kapag ang pera mo ay 10 piso lang o mas mababa sa 10,000, sa Singapore, hindi ka pwede magsugal. Giit pa niya, kung maisabatas ang KPB nang walang sapat na proteksyon, maaari itong i-normalize ang pagsusugal sa kabataan at mga maralitang sektor dahil sa mas malawak na digital access pero mahinang regulasyon. Samantala, ipinahayag din ng Scam Watch Pilipinas na bagamat sinusuportahan nilang layunin ng KPB na palawakin ang access sa internet at i-modernisa o gawing moderno ang digital infrastructure ng bansa, may mga probisyon umano sa panukala na nagbubukas sa mas mataas na panganib sa cyber security at paglabag sa data privacy. Partikular nilang question ang 3 taong grace period para sa mga bagong digital technology and infrastructure provider o DTIPs, kung saan papayagan silang mag-operate kahit hindi pa sumusunod sa buong cybersecurity at data privacy standards. Anila, ito ay isang mapanganib na bintana ng kahinaan. Binubuksan ng grace period ang pintuan para sa mga hacker, scammer at posibleng dayuhang state sponsored actors upang lusubin ang critical na infrastruktura at makuha ang sensitibong datos ng mamamayan. Babala ng grupo. Ibinunyag din ng Scam Watch ang pag-aalala sa posibilidad na magkaroon ng dayuhang kontrol sa mga critical na infrastruktura tulad ng satellite gateways at cable landing station ng walang mahigpit na national security clearance. Ito ay maaaring magdulot ng panganib ng cyber espionage at strategic infiltration. Dahil dito, nananawagan ng grupo na tanggalin ang 3 taong grace period at agad ipatupad ang umiiral na cyber security at data privacy standards bago pahintulutang mag-operate ang kahit anong DTIP. Kabilang sa kanilang rekomendasyon ay ang mga sumusunod.
ilang komprehensibong risk assessment na may pagsasaalang-alang sa cybersecurity, privacy at pambansang seguridad. Ikalawa, obligatoryong background check at clearance mula sa ahensyang responsable sa cybersecurity at national security. Mas mabigat na parusa sa mga lalabag o magiging pabaya sa pagpapatupad ng mga proteksyong pansiguridad. Sa pamamagitan ng pagsama ng mahalagang probisyong ito sa panukala, mas maaayon ito sa umiiral na batas ng Pilipinas ukol sa cybersecurity at data protection at masisiguro ang ligtas na digital na kinabukasan ng bansa ayon sa Scam Watch Pilipinas. Oras, Philippine Standard Time, ganap ng alas 7:51 ng gabi, ngayong gabi ng Martes. Dito naman tayo sa balitang Fentex. Batiin muna natin ang ating mga tagapanood sa iba't ibang lugar. Sa balitang pambansa, Fentex Alliance, pinaigting ang mas mahigpit na proseso para sa pagsali sa online gaming. Samantala, bati muna tayo sa mga tagapanood natin mula kay Jeneline Herdinan. Good evening, Siriden. Jerlyn Conato, mabuhay, Siriden. Ayan. Ulitin natin. Ulitin natin, Jeneline Herdinan. Good evening, Siriden. Jerlyn Conato, mabuhay, Siriden. Ayan. Salamat sa inyong mga panonood. Dako na tayo, hindi ba ito na yung nabasa natin? Iba pa rin to. Tungkol pa rin doon, pero ibang balita na ito. Fentex Alliance, Dato Junior Nas o Nas Dato Junior, magandang idol, Reden Oro. Si Nas Buisa. Ayan, maraming salamat. Sinas, maraming salamat na sa iyong panonood. Fentex Alliance, pinaigting ang mas mahigpit na proseso para sa pagsali sa online gaming. Ayan. Nagatid sa ating oras, ganap ng alas 7:53 ng gabi, ngayong araw ng Martes, ika-15 ng Hulyo taong 2025. Bago natin basahin ang detalye ng balitang ito, tayo muna yung magpapakilala ng ating mga commercial. Standard Time, ganap ng alas 7:54 ng gabi. Nasira po kasi yung salamin ko sa mata. Putol yung kanyang kanang panabit sa tenga. Detalye ng balitang Fentex Alliance, pinaigting ang mas mahigpit na proseso para sa pagsali sa online gaming. Ibang balita ito, pero may kaugnayan pa rin doon. Pinaigting ng Fentex Alliance Philippines ang pangunahing samahan ng mga kumpanya sa digital finance ng Pilipinas ang kanilang pakikiisa sa mas mahigpit na regulasyon para sa online gaming o e-gambling. Ayon kay Fentex Alliance Founding Chairman Lito Villanueva, buong kanilang suporta at pagkilos sa mas mahigpit na nagluloko talaga yung mahigpit na regulasyon, hindi lamang sa mga lisensyadong online gaming platforms, kundi pati na rin sa mga gumagamit ng mga ito dahil batid nila ang negatibong epekto nito sa mga consumer. Ayan. Ito ay tugon sa panawagan ni Senador Risa Hontiveros na hindi lamang ang mga casino operators, kundi pati ang mga digital platform ay dapat maging responsable at sumunod sa mas mahigpit na e-gambling regulation. Sa dami ng reklamo na napadali ng e-wallets at software apps ang online gambling,
bakit tila tahimik ang mga kumpanyang ito, sabi ni Hontiveros. Kaugnay nito, inilatag ng alyansa ang mga konkretong hakbang upang matugunan ang tumitinding epekto ng e-gambling sa mga Pilipino. Kabilang dito ang pagpapatibay sa Enhanced Due Diligence o EDD para sa lahat ng merchant accounts sa ilalim ng mga lisensyadong online gaming platforms at patuloy na pagmamanman at pag-blacklist na mga illegal at hindi rehistradong platform. Pati na ang mas mahigpit na pagsunod sa mga regulasyong ipinatutupad ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP laban sa mga violative payments channels. Ini-endorso rin ang alyansa sa mga regulators na magkaroon ng makatuwirang pagbabawal sa pag-access ng mga e-gambling platforms. Ito'y bilang tugon sa mga panganib na dulot ng e-gambling tulad ng adiksyon, magiging adik ka, pagkabaon sa utang, paggamit ng mga kabataan, at paglaganap ng illegal at unregulated gaming site at platform sa bansa. Hinimok din ng alyansa ang pagsusulong ng mga batas at programang nakabatay sa ebidensya at datos upang mas maging epektibo ang pagpapatupad ng mga kinakailangang regulasyon. Bilang bahagi ng kanilang advokasya, nangako ang mga miyembro ng alyansa na ipagpapatuloy nila ang mga public education efforts tulad ng consumer education, ethical management at financial literacy programs. Samantala, nagpaabot naman ng suporta sa Senador Win Gatchalian sa posisyon ng Pentex Alliance para sa mga pinatinding regulasyon ng e-gambling. Matatanda ang lagay ng panukalang batas si Gatchalian sa nalayong higpitan pa ang regulasyon sa e-gambling upang maprotektahan ang mga Pilipinong manlalaro mula sa mga negatibong epekto nito. Kabilang sa mga kasapi ng Pentex Alliance ang mga nangungunang kampanya o kumpanya sa digital finance tulad ng GCash, RCBC, CIMB Bank, Cebuana Lawyer Bank, Maya, Tonek, GoTime Bank, GrabPay, Sendex at Smart Communication. Ayan ang sabi, yung ginawang interview kapag nalulungpo yung mga kabataan sa sugal, pag medyo pumasok po yan sa isang gilid, sa sulok, sigurado yan, naglalaro na yan ng mga sugal. Ayan. Dito na tayo sa balitang PNP chief. Sabi ni Torre, mga buto ng mga tao nakuha sa Taal Lake. Habang nagda-download ang ating babasahin, ilan pa rin sa mga, ayan, eto na. Sabi ni Torre, mga buto ng tao nakuha sa Taal Lake. Detalye ng balitang iyan. Mga buto ng tao ang ilan sa mga na-recover mula sa Taal Lake kasabay ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero ayon kay Philippine National Police o PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Halo-halo no? Kasi alam nyo naman may farm dyan sa lugar na yan. May farm, ang Taalay farming yan. So, andyan na lahat ng makikita natin. May mga na-recover na mga animal remains. May human Torre. Ibig sabihin, mga buto ng tao. Mix-mix o halo-halo na ang ating mga tinitignan ngayon. Kaya kasama sa ating processing dyan, ang differentiate kung ito ba ay animal origin o human origin. Ibig sabihin, yan ba'y buto ng mga hayop o buto ng mga tao? Dagdag pa niya. Nasa kabuuang 5 sako na, may mga inihinalang buto ng tao ang na-recover sa Taal Lake mula pa noong Huwebes. Kinumpirma naman ng PNP na nagbigay na ng DNA samples ang ilang pamilya ng leasing sabongeros na gagamitin sa close matching. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Pajardo, nakakuha na sila ng DNA samples mula sa 12 kaanak ng mga nawawalang sabongero upang maitugma sa nakuhang mga labi ng tao sa Taal. Sakaling tumugma ang mga sample mula sa kaanak at mga na-recover na labi,
mapatutunayan ito na patay na nga ang mga nawawalang sabongero. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 5 sako ang naiahon mula sa Taal Lake. Matatanda na noong nakaraang buwan ay sinabi ni alias Totoy o whistleblower na si Julie Dondon Patidungan na ang 34 na nawawalang sabongero ay itinapon sa Taal Lake sa Batangas. Si Patidungan ang isa sa 6 na security guard na inakusahang dumukot sa mga sabongero. Kalaunan ay sinabi ng whistleblower na siya ang nagtali ng wire sa mga biktima bago itapon ang mga ito sa lawa. Ayan. Philippine Standard Time, ganap ng alas 8:01 ng gabi. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa special edisyon ng programang Tayo Maglakbay. Simpilang ito ng CCN News Filipino Views, panggabing edisyon. Dagdag sahod sa Metro Manila, epektibo na sa Hulyo 18 o July 18. Misis, alam mo na bang may dagdag na 50 pesos sa karawang sahod ng mister mo? Baka pang inom niya. Baka ideklara ng mister nyo, ang dati niyang sahod, 500 plus pa rin. May dagdag na po ng 50 pesos. Ito yung balita, ito yung detalye ng balitang iyan. Nagatid sa ating oras, kanap ng alas 8:01 ng gabi. Dito na tayo sa, ang tagal mag-download dito. Ang tagal no? Ang tagal mag-download. Mamaya, balikan natin ang daming pera. Sumasabit na itong yung wifi natin. Bago sa detalye sa ilang pang mga balitang iyan, iwanan muna natin ang ating mano-mano. Balik muna tayo sa ating mano-mano habang nagda-download ang hawak nating tablet para makapagbalita pa tayo. Dito muna tayo sa ilang pang mga balita. Marcos ibinasura ang panukalang gawing National Polytechnic University ang TUP. Ayan, Binasura ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang gawing National Polytechnic University o NPU, ang Polytechnic University of the Philippines o PUP. From PUP, gagawing NPU. Parang binaliktad lang, Layunin ng panukalang batas na kilalanin ang PUP bilang isang national university na may espesyal na mandato sa pagbibigay ng dekalidad, abot kaya at mas malaking akses sa pondo at iba pang resources mula sa pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nagkaroon na aniya ng direktiba noong taong 2016 na dapat magkaroon ng assessment tungkol dito. Pero sa ngayon, hindi nagkaroon ng compliance ang PUP para sa reassessment nito na makuha ang National University status. Umaasa naman si Pangulong Marcos na magkakaroon ng National University status ang PUP oras na mag-comply nila ang mga kailangang requirements. Hindi naman edidetalye ng palasyo kung ano ang mga requirements na hindi naabot ng PUP para sa grant ang naturang status. Yan. Blanco na yung natin. Bakit ganito? Anong nangyari? Dito na tayo kaya sa kabila. Dito. Visit tayo dito sa kapatid na pahayagan ng Filipino Star ngayon. Dito tayo. Baka sakaling makuha natin ito. Ito. Tapos dito. Ayan. Ayan, balitang dito tayo. Balik tayo sa mga pahayagan ngayong gabi ng Martes. Dito tayo, ang Marangyang Kasalan. Yung sa kolong po yan. Ito na lang muna. Dito tayo. Balitang kagilag-galalas mula sa research ni Arnel J. Medina, rock band na sumisikat ngayon sa Spotify. Natuklasan na hindi mga totoong tao. Bistado kayo. Umani ng malaking atensyon sa social media ang
ang bang tawag dito? Sek rock band na The Velvet Sundown. Matapos magkaroon ng mahigit 1 milyong listeners sa music streaming service sa Spotify sa loob na lang ng 2 linggo. Ang laki ng kanilang milyon. Mahigit 1 milyong listener. Ang banda na 2 weeks ago lang ipinakilala online ay mabilis na sumikat matapos maglabas ng 2 album. Lumabas ang mga espekulasyon na AI o Artificial Intelligence generated lang ang banda. Matapos mapansin ng mga netizens na gawa sa AI o Artificial Intelligence sa kanilang mga larawan at walang matuntun na totoong pagkakakilanlan sa mga miyembro nito. Hala, lagot kayo. Kinumpirma ng mga nasa likod ng proyekto na ang The Velvet Sundown ay isang synthetic music project na gumagamit ng artificial intelligence para likhain ang kanilang musika, boses at imahe habang may gabay pa rin ang human creative direction. Pinakasikat na kanta o awitin ng banda ang Dust on the Wind na umani ng mahigit 500,000 plays sa Spotify at napasama sa mga sikat na playlist. Habang patuloy na lumalawak ang presensya ng AI o Artificial Intelligence sa industriya ng musika, marami ang nagtatanong kung ano ang magiging epekto nito at sa hinaharap ng tradisyonal na paglikha ng awitin. Bakit anong nangyari dito? Bakit nawala ang ating parang nawala yung signal natin sa Kaya tuloy hindi ko na mabasa yung anong nangyari dito. Balikan ko lang yung aking balikan ko lang kung kaya kong bumalik. Ayan, habang nanonood pa rin kayo sa programang Tayong Maglakbay, simple lang ito ng CCN News Filipino Views ngayong gabi ng Martes, ika-15 ng Hulyo taong 2021. Ayan, July 15. Balikan natin, baka sakaling kaya nating bumalik. Ayan, habang nagda-download, dito muna tayo sa ilang mga pahayagan pa. Pag-uusap ni na PBM at Trump, kasado na sa susunod na linggo. Kinumpirma ng Malacanang na nakatakdang bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika para sa isang bilateral meeting kasama si US President Donald Trump. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, na nakatakda ang pagbisita ng Pangulo sa July 20 hanggang 22. Bibisita ang Pangulo sa Amerika July 20 hanggang July 22. Gayunpaman, hindi na nagbigay ng detalye ang palasyo kung ano ang magiging agenda ng dalawang lider o ng dalawang presidente. Isa sa posibleng pag-usapan sa nasabing pulong ang pagpapataw ng US ng 20% na taripa sa Pilipinas. Ipinaubaya na ni Castro sa Department of Foreign Affairs o DFA ang paglalatag ng detalye. Inaasahan ito ang magiging unang bilateral meeting sa pagitan ng Pangulong Marcos at Trump mula nang maupo itong Pangulo ng Amerika. Ayan, naibalik natin. Pero, bakit nawala sa uli? Ayan, dito tayo. Ayan, sige na nga. Bakit ganun? Pagpapaunlad ng swimming ayuda ng... bakit ganun? Ayoko na. Tatay inutas ng lasing na anak. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ng isang 60 taong gulang o 60 anyos na ama nang siya ay pagtatagai ng anak matapos ang mainitang pagtatalo sa loob ng bahay sa sitio Libutin,
Gamay, Barangay Tala, San Andres, Quezon Province. Ang nasabing biktima ay kinilalang si alias Roger, habang tumakas naman ang anak na si alias Alan, 37 taong gulang, binata at kapresidente sa nasabing barangay. Sa investigasyon ng pulisya, bago ang krimen ay galing sa pakikipag-inuman sa sitio cruising ang mag-ama at magkasabay pang naglalakad pa uwi sa bahay. Subalit nang makarating na sa kanilang bahay alas 6:40 ng gabi, ay bigla na lamang nagkaroon ng pagtatalo sa hindi malamang kadahilanan. Sa gitna ng pagtatalo ay kumuha ng gulok o itak ang anak at walang awang pinagtataga ang ama sa iba't ibang parte ng katawan hanggang dugo ang bumulagta. Isang kapitbahay ang nakasaksi sa krimen at mabilis nitong tinawag ang iba pang mga anak ng biktima upang dalhin sa ospital, subalit idineklarang dead on arrival dahil sa rami o sa dami ng tinamong sugat at pagkaubos ng dugo. Isang manhunt operation ang isinasagawa ng pulisya para maaresto madakip ang anak na naharap sa kasong parricide. Oras, bakit kaya nangyari ito? Ayan, wala, luma yan eh. Dapat July 15. Music video sa Queen BI humahatak sa online. Galing din ito. Ano? Inilunsad ng negosyante at philanthropist na si Virginia Rodriguez ang isang music video na mabilis umani ng views at reaksyon online. Ang video na may titulong Queen V o Queen 4 ay ayan, ito na. Dito na tayo, pang-apat na suspect sa pagpatay sa UP student sa Tagum City. Detalye ng balitang iyan. Sa iba pang balita, kelot na problemado sa jowa umakyat sa poste ng kuryente. Ilang residente sa kahabaan ng Quezon Boulevard sa Quiapo, Maynila, ang nagulantang matapos umakyat sa poste ng kuryente ang isang lalaking unang nag-amok noong Huwebes ng gabi. Batay sa mga ulat na umanong nag-amok ang lalaki dahil sa kanyang problema sa jowa o nagka-problema silang magkasintahan na hininala niyang may ibang karelasyon hanggang sa humantong siya sa pag-akyat sa poste ng kuryente. Bahagyang nahirapan pababain ng lalaki dahil sa takot nito nang makakita ng mga pulis at bunsod na rin ng mga taong nagkumpulan sa ibaba ng poste. Inabot ng halos alas 12 ng madaling araw ng Biyernes nang maibaba ang lalaki. Nagloloko talaga yung ating Sige, sa susunod alam na natin ito. Napunta na siya sa English. UP kinundina pagpaslang sa kanilang estudyante. Naglabas ng pahayag ang University of the Philippines o UP System Administration kaugnay sa trahediyang sinapit ng isa sa kanilang mga estudyante sa Tagum City, Davao del Norte. Sa latest Facebook post ng UP nitong Biyernes, noong Hulyo 11, marinilang kinundina ang walang saysay na pagpaslang sa biktima na kinilalang si Sophia Marie Coquilla, estudyante sa UP Diliman. Dagdag pa nila, kaya naman nawagan ang administrasyon ng university sa mga otoridad na magsagawa ng komprehensibong investigasyon sa krimeng nangyari kay Sophia. Ayon sa mga ulat, hindi bababa sa 20 saksak ang tinamo ng biktima nang matagpuan siya ng kanyang mga magulang. Hinala ng mga otoridad pagnanakaw ang motibo sa likod ng krimen dahil na-recover sa mga nadakip na suspect ang mga gamit ni Sophia tulad ng kanyang cellphone, laptop at relo. Hawak na ng pulisya ang 3 sa 4 na suspect sa karumal-dumal na pananaksak na ang 2 ay 14 anyos o 14 na taong gulang at 17 anyos o 17 taong gulang na mga binatilyo. Pero yan, gumagawa na ng krimen yung mga minor de edad. ICC walang paki sa Senate para sa House arrest ni dating presidenteng
Rodrigo Roa Duterte. Ang panukalang resolusyon ni Senador Alan Peter Cayetano na naglalayong hilingin ang house arrest para kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay malabong kilalanin sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Attorney Cristina Conte, ang pansamantalang paglaya ni Duterte mula sa detention ng ICC ay usapin na dapat talakayin ng mga judge, depensa at prosecutors at hindi ng Senado. Ipinahiwatig ni Conte na walang kapasidad ang Senado para kilalanin ng ICC. Una, mayroong bang kapasidad? May otoridad ba? Kikilalanin ba itong resolusyon na ito ng ICC? Sa puntong ito, hindi actually na kahit anong punto hindi kikilalanin ng ICC ang ganitong resolusyon na parang nangingialam sa kanyang mga proseso ni Conte. Sinangkalan ni Cayetano sa kanyang resolusyon ang lumalalang kalusugan ni Duterte kaya nais nilang nitong hilingin ng Senado sa ICC ang house arrest sa dating Pangulo. Sinabi ni Conte na walang pruweba, walang katibayan si Cayetano tungkol sa lagay ng kalusugan ni Duterte. Si Duterte ay narap sa kasong crime against humanity dahil sa madugong war on drug ng kanyang administrasyon. Dito na tayo sa itinuro ng 3 suspect bangkay ng nawawalang TNBS driver na recover na. Buti naman kung ganon. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation na natagpuan na nitong Biyernes ang bangkay ng Transport Network Vehicle Service o TNBS driver na nawawala noong pang Mayo. Sa barangay Batitang, Saragosa, Nueva Ecija, natagpuan ang bangkay ng biktimang si Raymond Cabrera na nawawala simula pa noong Mayo 18 matapos magsakay ng pasahero malapit sa isang casino hotel sa Parañaque City. Si Cabrera ay naiulat na nawawala simula pa noong Mayo matapos magsakay ng 3 pasahero sa Parañaque City at nagpahatid sa Cavite. Pero sa halip na makarating sa Cavite, pinaikot-ikot ang sasakyan. Sa Dasman audio, narinig na hindi na ang biktima ang nagmamaneho at may mga tunog ng pananaksak. Noong Huwebes, sumuko ang 3 suspect na kinilalang sina John Kevin Ocampo, 33 taong gulang, kapatid nitong si Jen Armin de Ocampo, 24 na taong gulang, at Justin Dalapo, 30 taong gulang, pawang residente ng Tondo kay Manila Mayor Isko Moreno, na umamin na pananaksak sa biktima. Ayon sa NBI, itinuro ng mga suspect ang kinaroroonan ng katawan sa nakatagong nakasiksik na damuhan malapit sa isang marker sa gilid ng kalsada. Umiiyak at tumingin ng tawad ang isa sa mga suspect at sinabing nagsisisi siya sa ginawang pananaksak. Philippine Standard Time, ganap ng alas 8:18 ng gabi. Patuloy pa rin kayong nakasubaybay sa programang Tayo Maglakbay, panggabing edisyon ngayong araw ng Martes, ika-15 ng Hulyo taong 2025. 8 milyong peking baby powder, body cleanser na samsam ng NBI. Maraming mga fake, Oo. Pansamantala tayong liliban sa papoy upang bigyang daan ang ating impilan.
programang tayo maglakbay. Simple lang ito ng CCN News Filipino Views ngayong gabi ng Martes. Dako na tayo sa ilang pang mga balita. Sa ilang pang mga balita, balitang korte nagpasok ng not guilty plea kay Tebes. Itong hirap ng nasira yung tangkay ng aking salamin. Balikan natin yung balitang Metro. Korte nagpasok ng not guilty plea kay Tebes sa murder case. Detalye ng balitang iyan. Not guilty plea para kay dating Negros Oriental Representative Arnie Tebes sa isa sa mga kinakaharap nitong murder cases laban o kaugnay ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Royal Digamo at siyam na iba pang individual noong taong 2023 o 2023. Ito ang ipinasok ng Manila Regional Trial Court o RTC Branch 12 nang dumalo si Tebes sa isinagawang video conferencing sa arrangement ng kaso kasama ng kanyang mga abogado. Kayamaman, tumanggi itong magpasok ng anumang plea kaya't ang hukuman na ang lagain ng not guilty plea para sa kanya. Muli rin namang manong iginiit ni Tebes ang kanyang karapatan sa pananahimik sa panahon ng proceedings. Muling itinakda ng hukuman ang inisyal na pagdinig sa kaso sa Hulyo 29 o sa July 29 sa pamamagitan ng video conferencing. Noong nakarang linggo, tumanggi rin si Tebes na maghain ng plea sa idinaos sa arrangement para sa kinakaharap na terrorism cases sa Quezon City Regional Trial Court. Dito naman tayo sa balitang ERC Chair De Malanta nagbitiw. Bitiw, ano? Balitang Police Metro tayo, ERC Chairman De Malanta nagbitiw sa pwesto. Kinumpirma ng Palasyo ng Malacanang na nagbitiw na sa kanyang pwesto si Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa De Malanta. Ayon kay Palace Press Officer Yusek o Undersecretary Claire Castro na naghahain ng irrevocable resignation si De Malanta na ang termino ay nakatakda sanang magtapos sa 2029 o taong 2029. Gayon pa man, walang ibang detalyeng naibahagi si Castro hinggil dito. Sa panig naman ni Communication Secretary Dave Gomez, wala rin siyang impormasyon hinggil sa designation din ni De Malanta at kung tinanggap na ito ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa iba pang balita, dito naman tayo sa... Bakit wala nang iba? Dito na tayo. Balitang showbiz hinahanap natin yung balitang showbiz, ano? Ito. Dito tayo sa balitang showbiz. Sagot ni Carla kinonek sa di umano'y pang-aabuso sa kanya ng ex. Nag-viral ang komento ng kapuso actress na si Carla Abiliana sa isang face ng isang animal advocate. Sa isang post nito, sinabi nito na ang tungkol sa isang aso na naabuso ng kanyang dating karelasyon. May tawag yan sa Bible O yung nakikipagtalik ka sa iyong alaga o sa hayop. Ano ramdam ng mga alaga natin ang bawat tensyon na nararamdaman ng isang tao. Nakagalit pa rin daw iyon sa sarili sa mga araw na hindi niya nakikita ang pagbabago sa kilos ng kanyang fur baby sa kabanatang ito ng buhay niya. Doon makikitang nagkomento si Carla, ilang linggo na ang nakalipas kung saan sinabi niyang inabuso rin ang kanyang 4 babies ng kanyang narcissistic ex. Sino kaya tinutukoy nito? Now my dog. Ayan. Hindi pinangalanan ni Carla ang ex niya, pero ang hula ng mga follower, ito yung sinasabi ko niya, follower niya ay di umano'y ang aktor at ex-husband niya na si Tom Rodriguez ang tinutukoy niya. Common knowledge sa 7 taong tumagal. Na 7 taong tumagal ang relasyon nila bago sila nagpakasal pero nagkahiwalay pagkatapos ng ilang buwan. Marami sa mga netizen ang nagpahayag ng kanilang galit kay Tom Rodriguez kahit walang binanggit na pangalan si Carla. Inungkat pa nila ang nangyaring forced eviction
sa aktor sa Pinoy Big Brother Double Up Edition dahil sa pagiging violente nito at kinonek sa mga sinabi ni Carla. Ito, balitang Alden. Sa balitang Alden tayo. Habang inaantay natin. Ayan. Alden, malabong bumalik sa Itbulaga. Parehong nasa Itbulaga studio sina Miles Ocampo at Maine Mendoza last Saturday. Pero ang drama nila, so near and yet so far. Bakit aba? Nasa magkalayo ang kanilang upuan sa isang tela table sa halap nila kasamang ilang tower cards. Kumbaga, may ilang silya kinaupuan ng ilang tower card, hindi sila magkatabi. At least, unti-unti na silang pinagsasama sa studio, hindi gaya noong mga nakaraang araw na pag nasa studio si Maine, nasa location ng sugod bahay si Miles. Away Miles sa Maine to. At pag absent si Maine, namamayagpag sa studio si Miles. Anyway, itong nakaraang mga araw, inalala ang 10th anniversary ng Kalye Serye na pinasikat ng Itbulaga. Sa Kalye Serye, nabuo ang Aldab Love Team o Love Am nina Maine at Aldon Richard, pati na ang mga lolas na ginampanan nila Jose, Wally at Paulo. Of course, may tamang panahon tester sa Itbulaga. Magbabalik ba ang Aldab at lolas o para sa anniversary ito ng Bulaga ngayong buwan? Malabong mapanood si Alden sa isang network, sa ibang network dahil sa kontrata niya sa GMA. Hindi na siya sumipot nang lumipat sa TV5 ang Itbulaga. Huwag na kayong umasa. Gladys at Bina tuloy ang puksaan. Siguro yung mga labanan nila to, sabi ko na nga ba. Excited na kaming mapanood ang pagbabalik ni Binang Morales sa TV series na Cross versus Cruz. Napanood ko na isang beses ito sa sinakyan kong libreng sakay. Nagdagan lalo ang excitement namin dahil si Gladys Reyes ang makakabardagulan niya sa series over Neil Ryan Sisi. Alam niyo, nung nakapanood ko to, nakalambong si Gladys Reyes. Sa mga hindi po nakakaalam, si Gladys Reyes, kung hindi ako nagkakamali, isang iglesia ni Cristo YC. Pero bakit nakalambong siya sa palabas? Pero wala tayong magawa. Parang ang dating kaysa nakalambong, isa sang Maranao. Dating Jamie Star, habang si Gladys consistent sa pagiging mahusay na kontrabida. Kaboboysitan mo ang pambubuli niya kay Bina na lumabas na unang asawa ni Nel. At yan na po nagwawakas ang programang tayong maglakbay. Simple lang ito ng CCN News Filipino Views, panggabing edisyon, araw ng Martes, ika-15 ng Hulyo taong 2025. Sa pangalan po ng aming executive producer, walang iba kundi si Mr. Mads Pangulima. Ako po ang inyong lingkod, Reden Oro. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bye-bye!